Paring Yuanhang. Nakapirma na tayo ng kontrata sa mga boss. Anong gagawin natin ngayon? Manager Zhang. Ako ito. Si Chen Yuanhang. May problema tayo rito. Anong nangyari? Sinira ng kung sino ang bangka natin. Hindi natin maibibigay ang mga order sa tamang oras. Tumatawag ako sa inyo para humingi ng palugit na 1 linggo sa delivery bilang pambawi. Bibigyan ko ang bawat VIP na customer ng dagdag na 20 piraso ng premium Australian lobster ng libre. Sige, nagtitiwala ako sa iyo. Kakausapin ko agad ang ibang mga boss. Nakita nyo ba yan? Ang pinakamamahal na bangka ni Chen Yuanhang. Basura na ngayon. Buti nga sa kanya. Masyado kasing mayabang. Ngayon, ayos na. Naging tambak na bakal na lang. Paring Yuanhang, paubos na ang pera natin. Bakit kailangan pang gumastos ng malaki para ikabit ang mga ito? Hindi ba't gusto niyang man-ira? Bigyan natin siya ng entablado. At hayaan siyang magpakitang gilas. Paring Yuanhang, gagawin mo ba itong tangke? Sa mga taong ganyan, dapat mas matigas ka kaysa sa kanila. Ito, imposible ito. Hindi siya nalugi. At ginawa pa niyang parang pagong na bakal ang bangka niya. Tito Dijen, anong gagawin natin ngayon? Samahan mo ako doon at tignan natin. Kung hindi natin siya makuha sa patago, daanin natin sa harapan. Tawagin mo ang mga bata at sumama kayo sa akin sa dagat. Tito Dijen, anong ibig ninyong sabihin? Sa gitna ng dagat, walang makakapigil sa atin. Bantutan niyo siya. Pagdating sa laot, palibutan niyo ang bangka niya. Banggin niyo hanggang lumubog. Paring Yuanhang, may bangka sa likuran natin. Chen Yuanhang, ngayong araw, dito ka na lang sa dagat na ito mamamalagi. Si Chen Dijen yun. Bakit ka natataranta? Buksan mo ang lahat ng recording ng mga camera. Ay set sa high definition. Isama mo na rin ang audio. Gusto niyang humabol, di ba? Binzi. Todo kaliwa ang Taiman. Sa may batuhan, 30 milya sa timog silangan. Ay todo mo ang makina. Sa batuhan. Paring Yuanhang, nababaliw ka na ba? Ang iba, hindi makakalabas doon. Pero ako, kaya ko. Ngayon, bibigyan ko siya ng isang matinding leksyon. Kumapit kayo ng maigi. Magsisimula na ang tunay na palabas. Paring Yuanhang, may whirlpool sa unahan. Mahihigop tayo niyan. Magtiwala ka sa akin. Paring Yuanhang, iyang 2 malaking bato sa harap, masyadong makitid ang daanan. Hindi tayo kakasya. Bawasan ang bilis ng kalahati, 5 grado sa kanan. Lulusat tayo riyan. Tito Dijen, hindi natin kaya to. Hindi makahabol ang bangka natin. Walang silbing gamit. Habol. Kung kaya niyang makalusot, kaya rin natin. Bangging niyo para lumubog. Hindi ako naniniwala na wala talaga siyang takot. Sumadsad sa bahura. Tito Chen Dijen. Tito, sumadsad ang bangka ni Sanzi. Bilis, iligtas niyo sila. Ligtas tayo. Paring Chen Yuanhang. Pare, nakalabas talaga tayo. Ang matibay na ebidensya, nasa kamay na natin. Chen Yuanhang, maaari lang kaming magpataw ng parusa batay sa panganib sa kaligtasan ng paglalayag sa dagat. Ayon sa kasalukuyang pamantayan, ito ang pinakamataas na parusa. Multa na 50,000 yuan, at suspensyon ng lisensya ng kapitan sa loob ng 6 na buwan.
Bakit? Naiintindihan ko ang iyong pagkadismaya, pero hindi pa ito ang huli. Ang record na ito ay maglalagay sa kanya sa listahan ng mga mahigpit na binabantayan. Kapag naipon ang mga kasalanan niya, hindi lang multa ang naghihintay sa kanya. Yuan Hang. Huwag mo nang isipin ang maliit na bagay na iyon. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa pakikipag-away. Ang tunay na swerte ay nasa tadhana, wala sa pakikipaglaban sa tao, kundi sa biyaya ng langit. Tiwala ako sa pagkatao mo. At ikaw lang, ang karapat-dapat sa bagay na ito. Malaki ang naitulong ng tatay mo sa akin noon. Wala akong ibang paraan para makaganti. Ito ang bunga ng buong buhay ko sa dagat, ang aking pinakaiingatang sikreto. Lolo Jiu, ano po ito? Ilang dekada na ang nakalipas. May isang barkong kargado ng bakal. Ang lumubog sa lugar na iyon, naging isa itong higanteng artipisyal na bahura, at doon lumaki ang mga haring hipon. Lolo Jiu, ang Red Along ito, tinatanggap ko po. Yuan Hang. Kaya ng dagat na ibigay sa iyo ang lahat, pero kaya rin itong bawiin ang lahat. Mag-ingat ka palagi. Ang sikreto ng lumubog na barko, ang kayamanan ng haring hipon, at ang alamat ng Kuroshio Trench. Aalamin ko ang lahat ng iyan. Binzi, bilis. Ngayong araw, pupuntahan natin ang haring hipon na iyon. Huwag kang mag-alala, dala ko ang pinakamagandang bitag at pain. Pagbalik natin, tayo na ang mga hari ng panghuhuli ng hipon. Sige, larga na. Ang tungo natin, sa Kuroshio Trench. Paring Yuan Hang, bakit? Ang langit, mukhang kakaiba. Kapag namula ang langit, malakas na bagyo ang darating. Kapag ang mga ibon ay lumipad pabalik sa lupa, may nagbabadyang malaking sakuna. Mata ng bagyo. May malaking problema na. Paring Chen Yuan Hang, Paring Chen Yuan Hang, paano na tayo makakahanap ng paraan nito? Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Binzi, huwag kang matakot. Paring Chen Yuan Hang, patay na tayo nito. Ipihit ang Taiman. Bilis, ipihit mo na ang Taiman. Kapag ipinihit natin ngayon, agad na lulubog at tataob ang barko. Wala na tayong atrasan, Binzi. Binzi. Ito ang pader ng mata ng bagyo. Umiikot ito ng malakas. Hindi natin ito pwedeng labanan ng harapan. Kailangang mahanap ang mahinang bahagi ng ikot nito. Sasabay tayo sa lakas nito para makawala. Masyadong delikado yan, Paring Chen Yuan Hang. Magtiwala ka sa akin. Ito na lang ang tanging tsansa nating mabuhay. Balita mula sa istasyong ito. Ayon sa ulat mula sa kagawaran ng Emergency Management, kagabi, isang bangkang pangingisda na may lulang 12 tao, sa silangang bahagi ng karagatan ng ating lalawigan, ay inabutan ng isang pambihirang malakas na bagyo. May nangyaring masama, sabi sa balita, ang Shen Lanno, isa ni Chen Yuan Hang, ay nawawala sa gitna ng dagat. Nawawala. Maayos pa silang pumalaot kahapon, di ba? Sabi nila ay maghahanap daw ng haring hipon. Ang batang iyon, masyado kasing naging sekim. Talagang mapusok ang mga kabataan ngayon. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpahamak sa kanila. Ako ang nagpahamak kay Chen Yuan Hang. Mga kapatid, ngayong araw, pinatawag ko kayong lahat para ibalita ang isang magandang balita. Si Chen Yuan Hang
ay kinuha na ng malalim na dagat. Tagumpay, Tito Chen Dijen. Wala na ang tinik sa iyong lalamunan. Sabi ko na nga ba hindi magtatagal ang yabang ng batang iyon. Simula ngayong araw, ang merkado ng lamang dagat sa Donghai ay balik na muli sa ating mga kamay. Halika. Magsaya tayo. Itaas ang baso. Kampay, Tito Chen Dijen. Tito Chen Dijen. May malaking balita. Ang rescue team ng Maritime Affairs ay naglabas lang ng anunsyo. Sabi nila, malapit sa Kuroshio Trench, ay natagpuan ang mga labi ng Shenlan No. Isa, opisyal na nilang itinigil ang paghahanap. Mabuti. Napakagandang balita. Bilis, ipaalam niyo ang balitang ito sa mga magulang ni Chen Yuanhang. Pagdating ng oras, ako mismo ang pupunta para makiramay sa kanyang burol. Kuya. Ate. Nakikiramay po ako. Si Chen Yuanhang, ang batang iyon. Masyado lang talagang naging mapaghangad. Liz. May kapal pa ng mukha na pumunta rito. Chen Dijen. Kung hindi dahil sa iyo, na nilamon ang pinaghirapang pera ng pamilya namin, at itinulak ang anak ko sa kapahamakan, bakit siya pupunta sa nakakatakot na lugar na iyon? Ako, ngayon, gusto mo pang magpakita rito. Nagpapakitang tao ka lang, parang buwayang nagbabait-baitan. Makinig kayo sa sasabihin ko. Tito niya ako. Paano ko siya magagawang saktan? Binigyan ko siya ng 20,000 noon. Pero siya itong nagreklamo na kulang daw. Hindi marunong makontento. Ngayong may nangyaring masama, ako pa ang sisisihin nyo. Kalokohan. Niloko mo siya. Ibalik mo ang anak ko. Ibayad mo ang buhay ng anak ko. Tito, mali ba ang sinasabi ng mga magulang ko? Yuanhang. Boses iyon ni Yuanhang. Anak, ligtas ka ba? Talaga bang ayos ka lang? Tito, ang galing mong umarte, Uncle Jiu, hindi ba tama ako? Ahang, patawarin mo ako. Patawad sa lolo mong pumanaw na. Siya iyon, pinilit niya ako. Ginamit niya ang perang pampagamot ng apo ko para takutin ako, para ibigay sa iyo ang peking mapa ng dagat. Gusto kanyang mamatay. Hindi ako. Wala akong ginawa. Kasakiman niya ang may gawa niyan. Mga kababayan at kapitbahay, tama ang tito ko. Ako ang nagpasyang pumunta sa panganib. Pinag-aralan niya ang panahon, at sinakiyan ang ambisyon ko. Gusto niyang gamitin ang tadhana, para lumubog ang barko ko at mamatay ako. Para walang maiwang ebidensya. Tito, hindi ba't kanina lang ay iyak ka ng iyak, ngayong nakita mong buhay akong nagbalik, bakit parang takot na takot ka yata? Anak, may karma talaga ang mga masasamang tao. Akala ko hindi nakita makikita muli, tapos na iyon. Uwi na tayo. Tungkol kay Lao Zhen, nahatulan na siya, tangkang pagpatay. Matibay ang mga ebidensya, dahil sa dami ng kasalanan, 3 taon ang hatol sa kanya. Mabuti naman, buti nga sa kanya. Sa wakas, nakita rin ng langit ang katotohanan. Ang masama ay may parusa. Maupo ka muna, bakit ka ba masyadong excited? Hindi na siya mahalaga. Dapat na nating pag-usapan ang ating kinabukasan. Ang estilo ng negosyo ni Chen Dijen na parang maliit na talyer, ay siguradong hindi magtatagal. Magpaparehistro ako ng kumpanya. Papangalanan itong Shenlan Fisheries. Palalakihin natin ang ating negosyo, at gagawing mas formal. Magaling na bata. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Ang ambisyon mo. Matagal nang hindi lang puro lobster ang laman ng mga bangka natin. Halika, para sa ating kinabukasan. Tagay. Hinatulan ng 3 taon.
Yuan Hang. Patawad, nagkulang si Tito sa iyo. Paring Yuan Hang. Sila. Ganoon pa rin sila. Binzi, kumikita na tayo ng pera, pero gusto kong isama ang buong nayon sa pag-asenso. Ang pagyaman ng iisa, ay hindi tunay na pag-unlad. Gusto kong ang lahat ng kanayon natin, ay sumama sa atin. Para lahat tayo ay makatayo ng may dangal. Mga kababayan, pinatawag ko kayo ngayon, dahil may gusto akong i-anunsyo. Ako, si Chen Yuan Hang, ay magtatatag ng isang Donghai Village Fishery Cooperative. Ako, si Chen Yuan Hang, ay magtatatag ng isang Donghai Village Fishery Cooperative. May 3 bagay akong iaalok sa inyo. Una, libreng papalitan ang inyong mga kagamitan ng mga basket panghipon na katulad ng sa amin. At ang teknisayan sa paghuli ng lobster ay ituturo ko sa inyo ng walang labis, walang kulang. Pangalawa, lahat ng dekalidad na huli ninyong isda ay bibilhin lahat ng kooperatiba sa presyong mas mataas kaysa sa palengke ng 30%. Pangatlo, sa katapusan ng taon, ang lahat ng kita ng kooperatiba ay ipapamahagi bilang dibidendo sa lahat ng miyembro. Ako, si Chen Yuan Hang, ay sasamahan kayong lahat na yumaman. Sasali ako, sasali rin ako, isama nyo ako, bigyan nyo rin ako. 3 taon na ang nakalipas. Sa wakas, nakalabas na rin. Kamalasan, bakit pinalaya pa ang matandang ito? Lumayo kayo sa kanya, baka mahawa pa kayo ng malas. Lolo, ito po ang inyong premyo. Tanggapin niyo po ito. Nay, tingnan mo, nagbibigay ng pera si tatay. Yuan Hang. Alam kong wala akong mukhang ihaharap sa iyo, pero wala na talaga akong mapuntahan. Maaari mo ba akong bigyan ng kahit kaunting makakain? Kahit anong trabaho, gagawin ko. Hindi ako takot sa hirap. Ang mga nangyari noon, hindi ko makakalimutan iyon. Pero, ako, si Chen Yuan Hang, ay hindi taong marunong pumatay sa gutom ng iba. Tito, simula ngayong araw, pwede kang pumunta sa bodega ng kooperatiba. Magtrabaho ka bilang gwardya doon. Sagot na namin ang pagkain at matitirhan mo. Ibinigay sa akin ng dagat ang lahat, at itinuro rin ito sa akin ng isang mahalagang bagay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pag-aari, kundi sa dami ng kaya mong ibahagi.